Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na siya with evidence. Nako po, Amy Marcos, Senador Amy Marcos at Ping Lacson. Kumalas na sa senatorial slate ni BBM. Parang naaamoy nila ang zero vote. Naalala natin, kung naalala nyo kabibig, grabe ha. Grabe yung trending ng mga nung pag-announce ni BBM kung sino yung mga senatorial slate nila. Pero, alam nyo ba kung ano ang komento ng mga maraming netizen? Ito lang ang kanilang shinare. Oh. Marcos Admin 2025, Diretso Inidoro. Diba? Sino bang hindi matatakot dyan? Babalik si Lacson, tatakbong senator, tapos Diretso Inidoro. Kaya nga, ngayon, si Lacson ay tatakbong independent. Ay, sabi ni former Senator Lacson, I am running as an independent candidate, not being member of a political party. I am a guest candidate of the Nationalist People's Coalition or NPC, which is part of an alliance of 5 major political parties that include the administration's Partido Federal ng Pilipinas. So kasama pa rin si Lacson pero running as independent candidate. Yun pala Lacson, ganun ba? Pero parang may nakalimutan si Lacson. Hala, ano nakalimutan ka, bibig? Di ba itong si Lacson ay isa ito sa mga senador noon or ex-senator nung tumakbo si BBM. Ang dami niyang pasakayli kay BBM. Di ba kabibig? Ano bang sinabi ni Lacson kay BBM noon? Hinan natin ha. Lacson kay BBM. Grabe yung niya, yung komento niya na sabi niya dito ay parang anong tawag doon, kailangan pa ba nating ihalal ang isang merong hindi maganda? Hindi maganda ang tawag dito, ang kanyang record. Pero sabi ni Lacson na naniniwala siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Lacson, ang tama patuloy na ipaglaban, ang mali patuloy na labanan. Wow! Yun daw ang kanilang motto sa tawag dito sa hindi naman siya part sa political party ni BBM. Naging independent siya pero parang umbrella yung political party na BBM kasi madaming parties ngayon sa political party ni BBM. Marami sila. On the other hand, kabibig, ito ang napaka-trending na news mga kabibig. Ito si Lacson. Pakinggan natin ang banat ni Mr. Real Talker kay Lacson. Ako, Lacson! Ito na si Mr. Real Talker. Iba ito magbanat. Basahin natin. Former Senator Panfilo Ping Lacson said that he will run as independent senatorial candidate for the 2025 elections following his inclusion in the administration slate. Yay! Nakakahiya! Diba? Lacson to run as independent in 2025 senatorial elections. Naku, Lacson! Bakit ka nagsasabi ng ganyan? Mapapahiya ang Marcos administration. Tama, kabibig. Papahiya ka na. See? Diba? Hindi sila proud. Diba? Parang kumalas na si Ping eh. Diba? Talagang clarify niya agad. Natatakbo siya as independent senatorial candidate. Baka naaamoy ni Ping Lacson ba na zero vote siya pagkasama siya sa political party ni BBM. Alam niyo kabibig, once yung nag-post na sila kung sino yung mga senatorial lineup ni BBM, alam mo ba kung ano ang comment ng mga tao? Never again. Huwag na kami magpabudol. Diretso Inidoro itong mga senador ito. Sila agad? Wala na bang iba? Yun ang mga komento ng mga netizen. Hindi yung, okay, we love the senatorial lineup, suportahan namin si BBM. Walang ganun kabibig. Ha? Hindi yun mga troll ha.
Yun po ang sentimiento at nararamdaman ng maraming Pilipino na never again, hashtag no more Marcoses. O, yun. Candidate. Ang tanong, bakit inanunsyo, di ba, ni PBBM si Senator Ping Lacson during, di ba, yung kanilang launching ng mga candidates nila? At bakit hindi proud si Ping Lacson? At bakit clarify pa ni Ping Lacson na tatakbo siya as independent? True. Well, dito natin makikita mga lods, siguro nagising si Ping Lacson. Tama. Kaya tama talaga yan, Ping Lacson, di ba? Kasi kung sasanib ka doon, Mag-zero masisira ang credibility mo at pangalan mo. Sayang, pwede pa sana ka naming iboto. Hala. Pwede pa kita sanang iboto. Basta kumalas ka sa Marcos administration. Yan, pwede pa. May chance pa. Kabibig, But may chance pa ba si Ping Lacson kung kakalas siya sa Marcos administration political party? Ikaw, boboto mo ba si Panpilo Lacson? Eto na ang susunod nating pag-usapan. Si Senator Amy Marcos. Tandaan natin na hindi siya umaten sa sa PBBM announcement of the senatorial lineup. Bakit kaya hindi umating si Amy Marcos? So ito yung video ni Amy Marcos explaining na kakalas din siya. Kakalas din siya sa political party ni BBM. Ito Na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayanang Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bitbit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin. So yun, kabibig. Yun ang official statement ni Senator Amy Marcos. Well, I do get her point, mga kabibig. Para hindi na mabash si Pangulong Bongbong Marcos, para hindi na mabash si VP Sara, mas mabuti pang to be independent. And dala-dala ni Senator Amy Marcos yung turo ng kanyang ama na serbisyo para sa taong bayan. No need for political party. No need for any connections. No need for any people na pwedeng maghikayat na iboto siya. Sabi ng ilan, buti na lang nakapag-isip si Senator Amy Marcos kasi sa isip namin manggagamit siya. Pero ako mahirap naman yung sitwasyon ni Senator Amy Marcos ngayon. Nasa gitna siya Nasa gitna siya sa dalawang our national officials, VP and President. Hindi sila nagkaunawaan ngayon. Napakahirap na nasa gitna ka. Yung mga dalawang bato nag-uumpog-umpugan, pati mga supporters, kung sino yung kakampi kay VP Sara, sino yung kakampi kay PBBM, tapos meron pang issues sa PBBM tungkol sa Polvoron, tapos VP Sara 125 confidential funds, impeachment, tapos ito
pulburon. So, mahirap magbigay ng opinion. Kasi baka ma-misinterpret ng maraming supporters ni BBM, supporters ni BP Sara, at sino ba ang tatamaan dito? Either BBM or VP Sara or either Senator Amy Marcos. So, tingnan natin kung kakayanin ba ni Senator Amy Marcos na tatakbong independent na walang sino mang VP Sara, Pangulong Bongbong Marcos na tutulong sa kanya. Ang isang tanong, talaga bang hindi siya tutulungan? Let us see. Kasi malayo pa naman ang eleksyon, di ba? Pero ang mga komento ng ating mga netizen, never again. Ala ka. Sabi ng ilang netizen, tama na, sobra na Amy. Ito po, iboboto ko pa rin si Senator Amy Marcos. Higit niyang kilala kadugo niya kesa now lang niya naging kaibigan. Sobra silang inalipusta ng mga kontra sa kanila. Pero sila ay nagsuportahan sa isa't isa at mga loyalista at higit na malawak ang kaisipan. Kaya nakabalik sila. Kung ano man ang bagong kontra ni Senator Amy Marcos ng ilang kaganaon sa gobyerno, dapat sapat lang yon at wala. At hindi makapa-apekto sa BBM government. No? Sabi dito, correct ka dyan, Senator Amy Marcos. Sino pa ba ang magtutulungan kundi kayong magkapatid? Ito pa, wala nang Marcos na uupo sa gobyerno. Basta ako at buong pamilya ko, Solo Duterte, never again with Marcos. Hello? Yan mga kabibig ha. Yan ang mga komento ng ating mga netizens. So, ano ang iyong komento dito? Kumalas na si ex-senator Pampilo Lacson. Kumalas na si Amy Marcos. Ang iba naman ang sabi ng iba, baka takot silang hindi manalo. Baka ramdam nila na talagang baka naramdam nila na swak sa inodoro yung mga inendoroso ni BBM. Ay, ewan ko. Ito ha, si Mr. Real Talker. May komento siya tungkol sa mga kumalas. Happen! Isa-isa silang nagsikalasan at isa-isa silang nag-a-announce na independent candidate sila. Kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon nang nakalipas ngayong araw. Ito na yun natin. So, dito tayo sa komento ni Mr. Real Talker. Ito na. Ito. May area dito. Ito na. Ito na ang komento niya ha. Tingnan natin kung ano ang komento ni Mr. Real. Please don't forget to follow Mr. Real Talker ko. Ito na. What's the meaning of this? Di ba? Kasi pwede naman silang tumahimik na lang. True. At pwede naman si Senator Amy na parang tuloy na lang niya yung pag-endorso ni President BBM at maging kabilang sa Marcos administration. Sayang yung boto, di ba? Pero how come nagsikalasa na sila ngayon? Di ba? Exciting ang eleksyon na to. Feel ko talaga no, takot silang matalo. Kasi alam nila na maraming mga Pilipino ang ayaw sa pamunuan ni Bongbong Marcos. O ikaw, nanood ka sa akin ngayon. Gusto mo ba ang PBBM's government? Comment below. Kasi si Ping Lacson, si Senator Amy, di ba, prinomote ni President BBM as kasama sa senatorial slate ng Marcos administration, pero kinonfirm ni Ping at ni Senator Amy na independyente sila. Bakit ayaw nilang masama sa senatorial candidates and senatorial slate ng Takot silang Marcos matalo. administration? Malaking question yan. Feeling ko mga lord, si Ping Lacson at saka si Senator Amy play safe. Oh. Play safe. Alam nila na mas maraming Duterte supporters. Di ba? Kasi diretsuhin ko na kayo, mag-aminan tayo. Kung maipapanalo sila ng loyalista, bakit bahag ang buntot nila? Bakit bahag ang buntot nila? Tama din si Mr. Real Talker, no?
Kasi maraming loyalista eh. 'Di ba? So, tatahimik na lang sila. Tapos, dapat maging happy sila kasi inendorso ang pangalan nila ni BBBM. So, confident silang mananalo sila. Pero bakit sila kumalas? Kasi malakas ang mga Duterte. Malakas ang mga DDS. OFW pa lang, ang daming DDS. Visayas, Mindanao, ang daming DDS. Kaya sabi nga ni Ed Hugalbot, okay, so ayon kay Ping Lacson, independent yung kandidatura niya bilang senador. Si Ating Amy naman, di daw niya alam na kasali siya sa lineup ni ading niya. Pero paano yon? Tuwing may kampanya ang Team Bangag, hindi sila kasama? Ay nako, depende kung ano ang kanilang. Kasi sabi na magiging independent sila eh. So let us see. Kasi malayo pa naman ang kampanya, next year pa man. Pero ramdam na nila ang tensyon ng politika, no? Ramdam nila na parang mahina tayo pagsasama tayo sa Bangag Department. Zero vote. Ang dami kasi nakikita ko, zero vote, Inodoro, ayun namin ito, sobra na, palitan na, never again. Yun ang mga nababasa ko ha. So yun lang po kabibig. Don't forget, ikaw, bobotohan mo ba yung senatorial slate na inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos? Gusto kong malaman yan. Gusto ko talagang malaman yan. Kung botohan nyo ba or hindi. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.